Sa kabila ng pagiging maliit ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard, matagumpay nitong minanmanan ang ilegal na pamamahagi ng ilang Chinese vessels sa Baho de Masinloc. Dito hindi nagpatinag ang Cabra kung saan nag-issue ng mga radio challenges para paalisin ang mga dampuhalang barko ng China. Ito ngayon ang detalye sa aking report. Subaybayan at matagumpay na minanmanan ng Philippine Coast Guard ang dalawang barko ng China Coast Guard nitong linggo matapos magsagawa ng routine maritime patrol mission sa bahagi ng Baho de Masinloc at Palawig, Zambales. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa kabila ng sukat ng BRP Cabra na mayroon lamang 44 meter, nagpaulit-ulit ito ng radio challenges sa mga barko ng China na may 111 meters. Iginit ng BRP Cabra na kailangan agad lisanin ng mga CCG vessels ang Philippine waters at mahigpit na paglabag ng mga ito sa Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Permanent Court of Arbitration ruling kung saan pinawawalang bisa ang pag-angkin ng China sa maritime claims nito sa South China Sea. Binigyang din ni Tariela na ang hakbang ay pagpapakita ng mandato ng PCG na ipagtanggol ang maritime zones ng Pilipinas at pigilan ang normalisasyon ng illegal na presensya ng China vessels gamit ang parehong close-in monitoring tactics na matagal nang ginagamit ng China laban sa mga barko ng Pilipinas. China Coast Guard 4305 and China Coast Guard 3305. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities would be reported to higher authorities. Over. Noong nakaraang buwan nang madiskubre rin ng PCG ang paglalagay ng floating buoy sa northern part ng BDM habang nagsasagawa sila ng Maritime Domain Awareness Flight. Habang sinasagawa noon ng MDA, lumutang ang puwersa ng PRC at naging agresibo ang PLA Navy Helicopter at PLA Air Force Shenyang J-16 fighter jet para harasin ang PCG. Hindi raw ito katanggap-tanggap at nilagay ng China sa panganib ang buhay ng mga PCG personnel at journalists na bahagi ng misyon. Sa kabila nito, muling iginiit ng PCG na mananatili ito sa kanilang mandato para panatilihin ang international law at pagbabantay sa maritime jurisdiction sa West Philippine Sea. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.